Pinapaalalahanan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at PNP Anti-Cybercrime Group ang publiko, lalo na malalaking may edad na at mga naghahanap ng mabilis na kita na maging maingat sa mga love scam. Si Angel Pastor sa balita. Habang papalapit ang araw ng mga puso, hindi lang pag-ibig ang namumulaklak online, kundi pati ang mga love scams ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at PNP Anti-Cybercrime Group. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, ngayong Pebrero 2026, umabot na sa 18 ang kaso ng love scam. 8 dito ang babae habang 10 naman ang lalaki. Anya, ang punteriya ng mga scammer ay mga Pilipinong may edad na, particular ang mga lalaki. May types of scams na dalawa, yung seductor at saka yung escort scams. Yun yung madalas nang bibiktima sa mga titos at mga lolos of Manila ho natin, no? Kasi yung seductor scam, yun yung nagpapanggap ng mga batang babae, tapos hihingan ka ng compromising photos, tapos iba-blackmail ka. Eto, nadodocument natin to pero bihira yung nagsusumbong. Yung escort scam on the other hand, yung mga talagang alam ng mga kalalakihan na talagang naghahanap lang sila ng mga babae na bata. Babala pa ng opisyal, mas nagiging sophisticado na ngayon ang mga manloloko dahil sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI, kabilang ang real-time deepfake technology. Dahil dito nagmumukhang totoo ang mga video call ng scammer, kaya mas nahihirapan ang biktima na matukoy ang panlilinlang. May mga edad na talaga. Una, siguro because they're not tech-savvy. And second, because of may pamilyado sila, hindi sila likely mag-report. So again, balik tayo doon sa AI profiling. Alam nila kung sino yung bibiktimahin eh. Alam nila yung hindi magsusumbong. Parehas din ang ulat ng PNP Anti-Cybercrime Group kung saan mga biyudo, biyuda at mga taong naghahanap ng kausap o karelasyon online ang pangunahing target ng mga scammer. Kadalasan mabilis mabiktima ang mga naghahanap ng mabilis na kita. Ayon kay Police Lieutenant Wallen May Arancilio, tagapagsalita ng PNP ACG, may malinaw na pattern sa mga cybercrime sa bansa, mula investment scams hanggang online selling. For the cybercrime po ng pangkalahatan, ang nakikita po natin dyan is yung mga naghahanap ng instant pera. Kung minsan po nakikita din natin na greed talaga yung pinaka-reason tulad sa investment scam, ang nakikita po natin dyan ay mabilis na kita, kumbaga, too good to be true offers. So kadalasan po ang nabibiktima dyan yung meron ding pera na makakapagbigay sa investment. Sa kaso ng online selling scams, karamihan sa biktima ay nasa edad 20 hanggang 30 at aktibo sa social media o shopping platforms. Ngayong 2026, isang kaso lamang ng isang American national ang naitala ng PNP-ACG. Noong nakaraang taon, umabot sa 54 ang kanilang naitalang love scam. Bagaman may pagbaba sa bilang ng kaso, patuloy ang mga ahensya sa pagpapalakas ng awareness upang tuluyang mabawasan ang mga insidente ng anumang uri ng scam. Para sa Diyos at Pilipinas ko, mahal Angel Pastor, SM9 News.